Dismayado po ang mga transport groups nang suspindihin po ng Pangulo ang taas pamasahe na ipatutupad nga ngayong araw. Sa kabila niyan, iginit nilang hindi sapat ang pisong taas pamasahe sa pangkaraniwang jeepney para nga mabawi ang nagastos ng mga driver sa pagpapagas. Ito po yung kahapon nga po na balita, di po ba? No? Sa programang ito, sinabi po ni Piston President Modi Floranda na balak nilang maghain ng petisyon para sa 5 pisong taas pamasahe bago matapos ang buwan. Kasado rin po ngayong araw ang tigil pasada. Hindi naman daw sasali ang grupong Manibela sa tigil pasada. Pero sang-ayon po sila sa kulang nga itong piso na ibinigay na binawi po naman kahapon. Anila tila hindi pinag-aaralan ng maigi ang naunang desisyon sa taas pamasahe. Bagamat makakatulong sa biglang tingin, pero pag tingnan po natin doon sa laki ng nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator, ay hindi siya sasapat yung piso na madagdag pa pasahe. Dahil sa laki na po ng nawawala sa ating kita, mula pa lamang itong January, ng pagpasok ng January, ay halos wala na pong tigil yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yung piso po na idinagdag nila, doon na lamang po sa 16 na pasahero namin, kailangan po ng 7 hanggang 8 trips para po maipon namin yung pangbili ng 1 litrong crudo o pandagdag na 100 piso para sa iuuwi po ng ating mga kasamahang super. Oo. At yung nga po ang tinig din na Piston National President Modi Floranda at Manibela National President Mar Balbuena. Samantala, hindi naman daw masabi ng isang grupo ng provincial bus operators kung sapat nga ba ang unang inanunsyo na taas pasahe. Kahapon po ito. Sa programang ito, mga kapatid, sinabi ni Provincial Bus Operators Association of the Philippines Executive Director Alex Yage, kailangan muna nilang pag-aralan kung sapat nga ba ito para makabawi sila sa laki ng gastusin para sa kanilang operasyon. Ang paliwanag niya, Nobyembre pa noong taong 2024, humihirit na sila ng taas pasahe. Mula noon, tumaas na po ang pasahod, pati ang singil sa toll at mga terminal kung saan dumadaan ang mga bus. Pagka tumaas ang halaga ng diesel, ang driver at konduktor hindi sila yung gumagastos dyan sa pagkataas ng diesel kung hindi ang kumpanya. The past 2 years, nag-increase na yung sweldo ng tao 2 beses, tumaas na yung mga toll fee. Pati yung mga ginagamit namin mga terminals along the way, ay nagtaas na rin sila ng mga terminal fee. Yan nga po ang tinig ni Alex Yage, Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Nagbabala po naman ang LTFRB laban sa mga PUV drivers na maagang naningil ng taas pamasahe. Ayon po kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, 2 operators daw ng UV Express mula sa Metro Manila ang nahainan ng show cause order dahil nga po sa sobrang paniningil. Nagpakalat na po raw ang ahensya ng Mystery Riders laban sa abusadong mga tsuper. Kung mapatunayan po nagkasala, maaari silang pagmultahin at makansela ang kanilang prangkisa. Mystery Riders Samantala, mga kapatid, tiniyak naman po ng Pangulong Bongbong Marcos na sapat ang supply ng pagkain at maging pangunahing bilihin po sa bansa. Ayon po sa Pangulong Marcos, hindi kailangan mamakyaw ng mga Pilipino ng supply ng pagkain. Sa pag-iikot din daw ng Pangulo sa mga palengke sa Metro Manila, nangako ang mga tindero na susubukan na hindi magtaas ng presyo sa gitna po yan ng krisis sa langis. Ipagpapatuloy naman daw ng gobyerno ang pagbabantay sa mga palengke para matiyak na mananatiling stable ang presyo at food supply sa mga susunod na linggo, lalo pat hindi pa tiyak kung gaano tatagal bago matapos ang sigalot sa Middle East. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.